Alam niyo ba, noong August 1983, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagbuwis ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng kanyang kidney para lang gumaling ang kanyang ama na si dating President Ferdinand E. Marcos. Sa isang TV interview, binanggit ni Bongbong Marcos ang mga katagang ito. Yes, in 1983, he needed a kidney and I was a good match. Ika pa dito sa artikulong ito, former Congresswoman and now Senator Amy R. Marcos said that was probably the worst day of my mother's life. Two of the people she loved the most were in the operating room. Ito pa ang banggit ni Senator Amy R. Marcos. Noong panahong nangangailangan ng kidney transplant ang dating Pangulong Marcos Sr. dahil sa pag-fail ng kanyang kidney na dulot ng sakit niyang lupus, ay hindi nag-atubiling nag-volunteer ang ating Pangulong Bongbong Marcos noon para ibigay ang kanyang kidney sa kanyang ama. Ika pa sa AP News newspaper, Marcos had kidney transplants na nangyari noong November 11, 1985. Ika pa dito, Philippines President Ferdinand Marcos had 2 kidney transplants during periods of speculation that he was gravely ill, according to prominent Filipino physicians quoted in a report published Sunday. The transplants were performed in August 1983 and November 1984 in the Philippines National Kidney Foundation in Manila. The Pittsburgh Press quoted Dr. Enrique Ona and Dr. Potenciano Bacay as saying in a copyright story. Kung ating makikita, noong 1983 na Agosto at noong November 1984 ay bali-balita ng nagkakasakit ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ngunit hindi niya ito pinapakita sa press dahil ayaw niya na ang buong bansa ay mag-alala dahil sa kanyang sakit. At ayaw niya rin ipakita sa kanyang mga katunggali na siya ay mahina upang hindi siya akusahan na isang weak na leader at dying na leader. Sapagkat ito ay naganap bago magkaroon ng snap election sa panahon ng 1986. Ika pa dito sa post, Marcos, 68, who celebrated his 20th anniversary Saturday as ruler of the Philippines, has called presidential elections for January 17. He has insisted for the last 3 years that his health is good. Ipinapalabas dito na ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay healthy, ngunit ang akala nila na okay na ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay nag-fail ang kanyang transplant. Kaya nga naman inulit nila ang pagtatransplant ng kidney para sa dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. At dito, ang isa sa mga kidney na ibinigay sa dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay ang kidney mula sa kanyang anak na walang iba kundi ang ating Pangulo ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang mga nag-perform ng surgery sa dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. walang iba kundi si Dr. G. Baird Helfrich, Direktor ng Renal Transplant ng Georgetown University Medical Center sa Washington, D.C. at si Dr. Barry Kahan, Direktor ng Transplantation sa Houston Herman Hospital. Ito ay kanilang ipinerform kay Pangulong Marcos. At dito makikita natin, mga kaibigan, ang pagmamahal ng anak sa kanyang tatay na kung saan hindi ipinagpapalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon ang kanyang kidney para sa mga material na mga bagay, kundi ang nais niya lang ay mabuhay ang kanyang ama dahil higit pa sa material na mga bagay ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama. At ang isa sa mga kidney na ito ang naging susi na humaba pa ang buhay ng kanyang ama during that time. Pero sa kasamang palad, pumanaw pa rin ang kanyang ama, ngunit batid niya ang kasiyahan sapagkat naibigay niya ang isang sakripisyo na nadama ng kanyang ama bago man lang mamatay ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ikaw, kaibigan, handa mo bang ibigay ang isang parte ng katawan mo alang-alang sa mga taong mahal mo?